Sabi mo kanina, umalis ka ng Pilipinas dahil may death threat sa'yo. Is that a correct statement? Yes po, Sen. Nung nasa labas ka ng Pilipinas, pakiramdam mo ba mas safe ka? Hindi po. Hindi. So bakit ka umalis ng Pilipinas? Nung time po, feeling ko po maging mas safe po ako. Sabi mo hindi ka mas safe, tapos ngayon mas safe. Pakiramdam mo mas safe ka kung aalis ka ng Pilipinas? Nung time po na yon, but not now. Ngayon, Ngayon, mas di tingin po. mo safe ka Safe po na ako nasa dito po. Pilipinas ka? Opo. Okay. Kung may tinataguan ka at umalis ka ng Pilipinas, ang tinataguan mo ba yung sinasabi mo nagbibigay ng death threat sa'yo? In your story, is that it? Hindi po. So, sino? Kasi sabi mo nasa Pilipinas yung nagde-death threat sa'yo eh. Opo. For the security reason po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Let it be also placed on record that the resource person keeps on evading and not cooperating, Madam Chair. No? Kung may tinataguan kasi sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka na, pero bakit dun sa ibang bansa nagtatago ka pa rin? Nagtatago ka pa rin ba nung nasa ibang bansa ka? Maingat kang lumalabas? Paglabas ko po, Sen, sa totoo lang gusto ko na bumalik. Nag-iisip na po ako talaga na haharapin ko to. So you mean to say, nagtatago ka pa rin nung nasa ibang bansa ka? Hindi Honest naman, answer. Nandun ka sa ibang hindi, bansa. opo, hindi naman po to be exact na nagtatago, pero syempre po, malungkot po. So sa pagkakaalam mo, yung nagbabanta sa'yo, may connection din sa ibang bansa at kung saan nandun ka? Sen, security reason po, hindi ko po sasagutin po. Ito ba ay international mafia na pinagtataguan mo o local lang? Sen, for security po, I refuse Meron to answer bang po. parte ng gobyerno? Siguro mas magandang sagutin mo to dahil we're all public servants here. Meron bang parte ng gobyerno, opisyal na tingin mo sangkot dito sa pinagtataguan mong di umano death threat? Sen, I refuse to answer po for this reason of security po. Anong connection mo kay Duan Ren Wu? Ano po ibig sabihin ng connection po? Sino siya para sa'yo? Dahil siya yung nag-asikaso sa inyo doon sa ibang bansa, hindi ba? Your Honor, hindi po siya yung nag-asikaso sa amin, pero kilala ko po siya. So nagsisinungaling isa sa inyo ni Sheila Go dahil nandun ito at nag-asikaso sa inyo, no? Inang sabi niya. So hindi mo kilala si Duan Wu? Kilala ko po siya, pero hindi po siya yung nag-asikaso sa amin. Hindi ka close sa kanya? Kaibigan ko po siya, nakilala ko po siya, gawa na mag-i-invest po sa Pamban. Okay. Si Sheila, no? Nandito si Sheila, baka pwedeng patanggal din nung iyong mask, face mask. Sabi mo, Sheila, sa amin noon, there was a time na lumakad kayo ni Miss aka Alice Go, nagpunta kayo sa Thailand para magbakasyon at kasama mo yung dalawang isinulat mong pangalan na pinatawag na natin ngayon dito, si Kat at si G. Gusto ko lang malaman, Sheila, Kat Salazar and G Pepito. Kasama nyo din ba itong si Duan Ren Wu, Sheila? Kasi sabi mo sa amin kayong apat lang eh, nung last hearing. Gusto mo bang baguhin yon kung kasama nyo si Duan Ren Wu? Saan po? Doon sa trip ninyo na binanggit mo sa amin last hearing na nagpunta kayo, sabi mo bakasyon lang, kayong apat, walang negosyo, kayong apat lang na nitong dalawang binanggit nating pangalan. Sa Thailand po? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Sa Thailand? Ikaw ang nagsabi nga, nasa Thailand. At ikaw ang Ang nagsabi. kasama lang yung dalawa tauhan ni Alice. Yun nga, yung binanggit natin yan. Kayong apat lang. Kami balik kasama si Wesley. Hindi. Ang binanggit mo nung nakaraang hearing, Sheila, tingin ka sa akin, Sheila. Sheila, para magkaintindihan tayong gusto. Okay. Okay lang din. Okay lang din dyan. Sige. Dyan na lang tayo magtinginan. Okay. Sorry po. No problem. Ang binanggit mo, Sheila, sa amin nung nakaraang pagdinig ay sa 10 beses na alis ninyo ni alias Alice Go,
kasama mo itong dalawang tao na ito, si Kat at si G, nagbakasyon kayo at ang sabi mo rin sa Thailand, at yan lang yung pagkakataon na magkasama kayo na may ibang taong kasama na umalis kayo ni Alice Go. Nagpunta kayo ng Thailand. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. So, Opo, sila lang po dalawa. sila lang. So, Opo. apat lang kayo, no? Okay. Madam Chair, let me just share with you can we just show this slide 14? A flight manifest detailing, Your Honors, na hindi lang kasama o lumalabas kayo ng bansa na hindi lang kayo magkakasama, Sheila at Alice, kasama nyo din si Duan Renwu. Meron po ito. Papaanin nyo kaming kukumbinsihin ngayon na hindi kayo magkakasama. At itong barkada trip ninyo ay papuntang Taipei. Hindi po papuntang Thailand. So, Sheila, hindi mo ba nare-recall ito? Hindi, kasi sa Thailand, wala naman kami kasama. Kung meron lang yung lalwa tauhan po ni Okay, Alice. good. Sheila, ikaw, natatandaan mo ba itong trip na ito? Nakasama mo si Duan Renwu? Sa Thailand po, Ito, pinapakita. Taipei yung nakalagay dyan. Taiwan po. May kasama isang, hindi ko alam kung siya ba yun, kasi yung ninong ni Cassie. Okay. Madam Chair, iba yung binanggit po niya nung nakaraang pagdinig, iba rin po ngayon. Miss Alice, pwede bang matanong ka? Anong trip itong Taipei na ito, kung nare-recall mo? I think, kung di po ako nagkakamali, Chinese New Year po yan. Chinese New Year. Opo, Chinese New So Year. close talaga kayo, bumabiyahe kayo magkakasama eh. ni Duan Yan lang po Renwu. yung biyahe po namin na magkasama po. So Chinese anong New relasyon Year. mo sa kanya kay Duan Renwu? Wala pong relasyon sa kanya, pero mag-i-invest po dapat siya sa Bamban. Mag-i-invest siya sa Banban, pero paano mo siya nakilala? Nakilala ko po siya through Cassie. Anong ginawa niyo dito sa Taipei? Bakasyon? Opo, pumunta ng Shimenting kumain ng mala. Walang negosyo na pinag-usapan kay Wala po. Duan Renwu? Wala po. Madam Chair, may we know if this committee had invited Mr. Duan Renwu na katakot-takot na ilang beses na nating naririnig ang kanyang pangalan. If I'm not mistaken, siya yung big boss ng Lucky South, Madam Chair. Sen Joel, inimbita natin siya, itong si Mr. Wu Duanren, one of the early hearings. Kaya lang, wala rin tayong makuhang address niya dito sa Pilipinas. May I now move that we issue a subpoena, Madam Chair, to this Duan Ren Wu? So move, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Comsec, we issue a subpoena to Mr. Wu Duanren for his appearance before the committee sa susunod na. Madam Chair, In fact, if I can correct the record, yes, the committee has a standing subpoena for Mr. Wu Duanren. Madam Chair. Yes, for an interjection, just a quick Sen. Sherwin. interjection. Apparently, Mr. Duan Ren Wu left the country last June 11 of this year. Mr. Duan Ren left at the same time with Cassandra Leong during that time. So, and we don't have any records of that person, Duan Ren, coming back to the Philippines. So meron po Salamat, tayong Sen. live Sherwin. na sabina na inisyu sa kanya, Madam Chair. And at the proper time, siguro pag-usapan mo natin, baka dapat ipa-aresto na din natin siya. No? Madam Chair, let me finish by asking two more questions kay Alice. Anong transaksyon mo kay Attorney Galicia? Paano mo siya nakilala? Sen, may pending case po sa DOJ po. I invoke my right against self-incrimination po. Are you aware na mayroong sasakyan mo daw? Anyway, let me ask that question. Is that your vehicle na nagpunta at nagpakita doon sa abogado na nagnotaryo na nandito ka sa Pilipinas?
Would you deny it? Yes or no? Sen, I invoke my right against It's self-incrimination. just yes or no. po. Madali naman i-check namin yung sasakyan, no? So that's been super being uncooperative. We can easily ask LTO and find out kung sa'yo yun o hindi. At binanggit na dun sa mga interview, lahat ng kasama mo at staff mo, kailangan mahaba ang buhok at medyo kamukha mo para madali kang makaalis, no? So, kung hindi sa'yo yung sasakyan, which nakakagulat, dahil yun ang sinasabi nitong si alias Alan at si Attorney Galicia. Gusto lang namin malaman, Alice, aware ka na may affidavit na pinanotarize sa isang abogado na ikaw ay narito pa sa Pilipinas. Sen, with due respect po, I have pending case po sa DOJ Hindi ka po. magagalit na ginagamit, kung sakaling hindi ikaw yung ginagamit ang pangalan mo. Tumakas ka na pero ginagamit yung pangalan mo para notaryo yan. Sen, sorry po talaga, I invoke my right But po. I will be very mad if someone is using my name na magpapanotaryo. So, hindi ka nakukonsensya na ipapadisbar itong si Attorney Galicia dahil sa nagsinungaling ka sa kanya na hindi ka pala humarap sa kanya. Sen, I invoke my right po. And you don't Sorry po. care. You don't care kung merong mapasama at matanggalan ng lisensya bilang abogado. May kilala ka ba na Sherry na nandito ngayon, si Miss Sherry Ordonia? Cheryl Medina, sorry. Kilala mo ba si Cheryl Medina? Ano mo siya, Miss Alice? Nakikita ko po siya. Kilala mo siya? O, kilala ko po siya. Okay, yun lang naman yung tanong ko, no? Si Miss Cheryl Medina, anong alam mo dito sa dokumento na ito na ipinanotarize kay Attorney Galicia? Anong participation mo dito, Miss Cheryl? Ms. Cheryl. Dito ko na po kayo titignan. Yes, please. Sa papers, ay sa notaryong yan po. Actually po, hindi ko talaga alam na yung notaryong yan. Yun po yung affidavit na yan. Na nakita ko na lang po sa dyaryo nung lumabas po.